Our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ, save us. Una sa lahat, ako ay magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa binigay naman natin ng kaliwanagan, divine wisdom na mahihatid natin sa ating mga kapatid ang mga magandang balita na magbigay sa atin ng spiritual enlightenment and maturity sa ating Panginoong Hesukristo. Paano dinggin ng Diyos ang ating mga prayer at saka mga petition prayer? Una, tandaan natin na ang Diyos ay matatawag natin na siya isang hari. Hari na kung saan na dapat ang iyang kalooban ay siyang masusunod. Mababasa naman natin yan sa Isaiah chapter 43 verse 15 na sinabi doon, "The Lord, your Holy One, Israel's Creator, your King." Akong Panginoon, inyong pinagpalang Diyos, ang naglikha ng Israel, ang inyong hari. So, ang Diyos, hindi lang siya sabihin nating hari, siya ay ang hari at Diyos. Na kung sabihin nating hari, king, may kapangyarihan siya. Sino ba itong sinasabi dito na Holy One? Sa Isaiah chapter 43 verse 15. Dito natin siya mababasa sa John chapter 6, 68 to 69. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. We have come to believe, and now that you are the Holy One, God." Sinabi niya, sumagot si Juan Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ay mayroong niyang salita ng buhay na walang hangganan. Kami naniwala at kami ay nakilala na ikaw ang banal na isa ng Diyos. Banal na isa ng Diyos." So, dito natin malaman na siya ang nag-isang banal na Diyos. Siya yung sinasabi dito na hindi pa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. So, dito ano po ba ang otoridad ang nakasulat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa kasulatan? Importante ito mga kapatid na malaman natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano bang binigay sa Kanya na otoridad, kung gaano kalaki, kabigat, kakapangyarihan yung pangalan niya. Mababasa naman natin dito sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11. "Therefore, God exalted him to the highest place and give him the name that is above every name, that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." So, lahat ng mga tuhod ay sumamba sa Kanya, sa Kanyang pangalan. So, dito natin mga kapatid, na yung pangalan ng ating buhay na Diyos, na si Hesukristo, ay ang pinaka-importante sa lahat ng ating mga pagsamba, na ating mga petition prayer, na dapat natin tawagin natin siya. Yun nga, sabi dito sa John 16:24 na
until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will be received. Sabi niya, ibigay. Manghingi kayo sa aking pangalan at ito inyong matatanggap. So sa kanyang pangalan, mga kapatid, ang importante natin na dapat mapalataya tayo. Na kung anong hihingi natin sa kanya, sa ating Diyos, may pangalan ng ating Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Sapat na po ba na nakilala natin ang hari, ang Panginoong Jesucristo, na hari siya? Na ginamit natin yung pangalan niya sa pagsamba at sa ating mga hiningi na mga petition prayer para matanggap natin. Mga kapatid, dapat hindi lang natin siya makilala sa pangalan lamang. Dapat sumuko tayo sa ating Haring Panginoong Jesucristo at magsisi sa ating mga kasalanan. Dito mabasa naman natin yan sa Acts chapter 2, verse 38. Sinabi dito, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. So dito, mga kapatid, kailangan po natin din na magsisi. Magsisi sa mga kasalanan natin na hindi lang sa tanggapin natin hari. Dapat isurrender natin ang ating mga kasalanan. Mga kasalanan na bigyan tayo niya ng bagong espiritu. Espiritu na sa ating pagsunod sa Kanya. Mabasa naman natin yan sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So dito pala, kapag ang tao ay magsisi at sumurrender sa lahat ng mga kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo, bigyan tayo ng bagong espiritu, na bigyan tayo ng spiritual enlightenment, spiritual righteousness, na kung saan ay sumunod tayo sa kanyang kalooban. So, mga kapatid, dito sa ating paksa ngayon, dapat makilala natin ang ating Diyos ay isang hari na may pangalan siya na isang banal na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pangalan, hingi tayo at matatanggap natin ito. Basta, sumuko na tayo at magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin natin ang bagong espiritu. Salamat sa ating Panginoong Kristo sa mga magandang kaliwanagan, mga divine wisdom na tanggap natin ngayon. Sa nawa, ito'y magbigay sa inyo ng enlightenment, magbukas sa inyo ng bagong espiritu, hindi lang bagong espiritu, at ganoon din kayo ay magiging matured at matanggap natin yung mga marami pang pagpapalang espiritual sa ating espiritual na buhay. Kapatid, salamat sa ating Panginoong Kristo. Sa ngayon ay atin siyang papurihan at pasalamatan sa lahat ng mga binigay niya sa atin na mga salita na ito'y nagbigay buhay nating espiritual. Kaya sabi niya sa Mateo 4:4 na hindi lang mabuhay ang tao sa tinapay lamang, pagkus sa kanyang mga salita. So ngayon, mga kapatid, maniwala tayo sa kanyang salita na ito ay may buhay. Buhay na walang hanggan. Na kung sino pang lalapit sa kanya at magsisi, mayroon pang pag-asa, kapatid. Hindi pa uling lahat. Na lahat natin mga pagsamba at mga hiningi natin mga petition prayer
na kung saan hindi pa natin natatanggap. Umasa kapatid, paniwala at manampalataya na may nag-isang banal na Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, sabi niya, hihingi tayo at ito'y matatanggap natin at may kasiyahan. Kung ngayon, sino man nakikinig ngayon na may mga sakit, may karamdaman, physically, spiritually, may mga problema, financially, materially, huwag kang mag-alala kapatid. Maniwala tayo sa ating buhay ang Diyos sa ngalan ni Jesucristo. Bibigyan kanya ng kaliwanagan, mga bagay espiritual, magbigay sa iyo ng kaligtasan una sa lahat, at mga solusyon sa lahat ng mga problemang physical, ingon man lalo na sa spiritual, at matatanggap natin yung mga kailangan nating mga financial material sa buo nating pamilya, at proteksyon naman po akin sa ating mga kalaban at saka mga masamang espiritu. Kapatid, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Kristo sa mga oras na ito na ibinigay niya sa atin, at ipagpatuloy natin ito sa mga marami pang mga wisdom, enlightenment, na kung saan ating ishare ito sa lahat na nakinig sa atin, na sinanawa maligtas sila at bigyan sila ng freedom na walang ibang magbigay ng freedom sa bawat tao kundi hindi simbahan, kung hindi siya lang makapaglistas. Walang iba, ang ating hari, ang ating nag-iisang banal na Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat sa ating Panginoon Kristo, our Father, Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ, save us. Amen.